Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Ako po si Peter, 33 years old. May asawa po ako, pero wala pa kaming anak. Nandito rin po ako ngayon para ibahagi ang istorya ng buhay naming mag-asawa. Oo, istorya namin ng asawa ko ang mapapakinggan ninyo ngayon. Nagsimula ang kwentong ito nung pareho kaming dalaga at binata pa lang. At para malinaw sa inyo ang lahat, ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay namin. Isang araw, nagkita kami ng isa sa mga kaibigan kong na itago natin sa pangalang Manuel. At sa pagkikita namin na ito, napag-usapan namin yung tungkol sa jowa ko. At ang sabi niya, "Peter, kumusta naman ang may jowa? Hindi ka ba nasasakal? Lalo na, at balita kong selosa ang jowa mo at may pagka-istrikta. Masaya ka ba kahit ganyan yung jowa mo?" Ang tanong ng kaibigan ko. Diyos mio naman, Manuel, anong klaseng tanong yan? Kung hindi kami masaya, lalo na ako, di sana hindi na magtatagal yung aming relasyon. 2 taon na kami, Manuel. At masasabi kong going to strong yung samahan namin. Kahit ganun ang jowa ko, mabait yun. Hindi nga lang talaga maiwasan yung ugali niya. Alam mo, ang ginagawa ko na lang pag sinusumpong na siya, hindi ko na siya sinasabayan. Dahil kapag sinabayan ko yun, alam kong away lang ang kahihinatnan. Mahal ko siya, kaya kahit ganun yun, palagi kong iniintindi. Ganun ang true love, handang magpakumbaba at magpatawad. Alam mo, maintindihan mo ang mga sinasabi ko sa iyo pag ikaw na mismo ang nakaranas. Alam kong pinagtatawanan mo ko sa ngayon dahil ganito ako, pero alam ko balang araw sasabihin mong ganito pala. Sige na, aalis muna ako at may date na kami ng jowa ko, ang sambit ko. At tuluyan na akong umalis. Nung time na nag-usap kami ni Manuel, hindi ko na pinahaba yun dahil alam kong hindi niya ako maintindihan. Nung umalis ako, alam kong umiiling at tumatawa ang kaibigan kong yun dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Ang hirap naman kasing magpaliwanag sa isang taong wala pang karanasan. Hindi na sana ako magpaliwanag pa sa kanya. Kaya lang, kaibigan ko din yun. Ayaw kong isipin niyang eengot-engot ako pagdating sa relasyon. Kaya, mas mabuti na siguro yung ginawa kong yun para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. Naging maayos at masaya ang naging relasyon namin ng jowa ko. Hanggang sa hindi namin namamalayan ang aming mga sarili. Nakagawa kami ng isang bagay na hindi pa sana dapat gawin.
Nasa boarding house kasi kami noon. Doon mismo sa boarding house ng jowa ko. Nagkataon noon na malakas ang ulan. At doon na ako nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nag-init kaming dalawa. Malamig ang panahon that time, pero hindi naman yun hadlang para sa aming dalawa ng GF. Kahit napakalamig ang panahon, inisa-isa naming tinanggal ang mga sagabal. Naging mapusok at nagliliyab kaming dalawa hanggang sa natapos na ito. Yun ang unang pagkakataon na may mangyari sa amin. Kaya halos hindi kami nasiyahan dahil hindi kami marunong. Basta ang mahalaga na lang nun, gawin namin kung ano yung nararamdaman namin. Pagkatapos nun, sinubukan naming pigilan na ang aming mga sarili. Medyo nag-iwasan muna kami. Pero kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi mo ito matitiis. Yung pag-iiwasan naming dalawa, lalo lang itong dumagdag para maging agresibo kaming pareho. Nung time na nagpasya kaming magkita, at syempre, sa boarding house ang meeting place namin. Dahil sa pagiging sabik naming pareho, nakagawa na naman kami ng hindi maganda. Kaya lang, bakit ganun? Bakit kaya parang may hinahanap kaming dalawa na hindi namin yun makita at maramdaman mismo sa aming mga sarili? Sa madaling salita, gusto naming mag-explore. Hindi na ito bago sa mga mag-partner na parehong open-minded. Yun bang bukas ang mga isipan nila sa anumang bagay. Sinubukan naming mag-search sa mga iba't ibang mga social medias. At sa paghahanap namin, dito namin nakita yung mga taong fubu kung tawagin. Yung mga taong higit sa isa ang mga kapareha nila. Sinubukan naming nakipag-transact sa mga tao doon. Nakausap namin ang isang lalaking kagaya din namin ang hinahanap. Bago namin ginawa ang nararapat para sa pagiging safe naming lahat, nagpa-medical kaming tatlo. At sa awa ng Diyos, naging maayos ang resulta ng aming pagpapamedical. Lumayo kami sa aming lugar. Ayaw kasi namin na may makakita sa amin. Dumayo pa kami sa kabilang bayan para siguradong walang makakakita sa amin. Pagpasok namin sa loob ng kwarto, napagkasunduan namin nun na doon kami mag-uumpisa sa loob ng banyo. At gaya ng napag-usapan namin, manood muna ako. At kapag nasa kalagitnaan na ang labanan, doon na lang ako magkikisawsaw sa eksena. Maayos kausap ang lalaking napili namin. Kaya naging maayos ang lahat. Binayaran namin ang lalaking yun at hindi naman nasayang ang binayad namin dahil sulit na sulit ito. Nung natapos ng lahat, umuwi na kami ng jowa ko. At gaya ng dati, tinago namin ang aming ginagawa. Pagkalipas ng isang buwan, muli na naman kaming nag-usap. Ang gusto naman namin, babae. Ang makakasama namin sa pangalawang pagkakataon. Babe, may sasabihin sana ako, pero huwag kang magagalit ha, ang sambit ko. Sige lang babe, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin, pangako, hindi ako magagalit. Sige na, sabihin mo na, ang sagot nito. Babe, alam mo, gusto kong ulitin natin yung ginawa natin nun.
Nakakamiss kasi. Pero, ang gusto ko, babae naman yung makakasama natin. Iyon kung papayag ka, babe. Gaya ng ginawa natin nun. Manood ka muna. Pag nasa kalagitnaan na, pwede ka nang pumasok sa eksena. Ano, babe? Payag ka? Ang sabi ko. Ay, yun lang ba, babe? Oo naman, papayag ako. At gusto ko din yung sinabi mo, ha? Alam mo naman, pag ganitong mga bagay, magkasundo tayo, di ba? Kailan mo ba gustong gawin ang plano mong yan? Ang sagot niya. Babe, malapit na ang graduation natin. Kaya, pagkatapos na lang, para naman may memory tayong dalawa. Ano, deal? Ang tanong. Sure, deal. Yun lang pala. Sige babe, excited na ako. Dahil matagal-tagal din yung huling kabakbakan natin, no? Nakaka-excite. Ang sabi ng jowa ko. Nakakainip man, pero sabay naming hinintay na dumating ang araw na yun. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation namin. Sa katunayan, hindi ko feel ang graduation na yun dahil mas na-excite ako sa gagawin namin ng jowa ko. Pagkatapos ng graduation, gaya ng napag-usapan namin nun, naghanap kami ng ibang babaeng makakasama namin. At hindi naman kami nabigo dahil marami din yung mga taong kagaya namin yung mga hilig. Gaya ng nauna naming ginawa. Sabay kaming pumunta sa doktor para magpasuri kung may mga sakit kami. Malinis ang naging resulta ng pagsusuri na yun. Maganda ang babaeng napili namin at hindi maitago ang pagka-insecure ng jowa ko. Naiirita siya kaya ang sabi niya, iinom daw muna kami. Pinagbigyan ko siya, kaya lang hindi kami nasiyahan dahil hindi kami satisfy sa babaeng nakuha namin. Maganda nga ito, pero sobrang disappoint talaga. Hindi malinis sa katawan. Yan ang dahilan, kaya sayang yung mga binayad namin. Palpak naman pala ang trabaho niya. Sobrang ganda, sexy, wala akong masabi. Pero dugyutin naman. Pagkatapos nun, napagkasunduan namin ng jowa kong magsasama na kami sa isang bubong. At ganun nga ang ginawa namin. Ang alam namin noon, hindi na kami magkaka-interes sa mga ibang gawain. Nagkakamali kami. Dahil mula nung nagsama kami bilang mag-asawa, mas lalo kaming na-addict. Hanggang sa naisipan naming muling gawin yon. At yung kaibigan ko ang aming napili. Buti yung kaibigan ko, alam naming malinis siya. Nung sinabi ko sa asawa ko ang plano ko, pumayag naman ito. Niyaya ko ang kaibigan ko sa bahay namin na si Manuel at nag-inuman kami. Nung medyo may tama ng alak sa aming mga katawan, yung asawa ko ang nag-first move. Atat na talaga. Kaya agad siyang tumabi sa kaibigan ko. Inagit-agit niya ito. Wait nga lang. Peter, anong ginagawa ng kinakasama mo? Hindi ka ba nagagalit? Nakikita mo na. Kitang-kita mo na ang ginagawa niya sa akin. Halatang nilalandi niya ako. Manonood ka na lang ba? Wala ka bang gagawin? Wala kang sasabihin? Ang tanong nito. Alam mong mahal ko ang asawa ko. Kaya kahit anong gawin niya, ibibigay ko. Diyan siya masaya. Kaya
Hayaan mo lang, ang sagot ko. At dahil sa sinabi kong yan, napapailing ang kaibigan ko. Alam kong hindi niya maintindihan ang lahat. Pero alam kong darating din yung tamang panahon para maunawaan niya kami. Hinayaan kong akitin ni Mrs. ang kaibigan ko hanggang sa nagtagumpay na ito. Pumasok sila sa kwarto at naiwan akong umiinom pa rin. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok na rin ako sa kwarto na kung saan nandun ang kaibigan ko at yung kinakasama. At doon mismo, sa kwarto namin ng asawa ko, doon namin ginawa ang lahat. Yung kaibigan ko, ako at si Mrs. Tatlo kami. Sa mga nakikinig ngayong oras na ito, alam ko pong marami sa inyo ang tumatawa, naiinis at nagagalit. Dahil sa ginagawa namin dati ng misis ko. Pero alam ko din, sa mga kagaya naming open-minded, masaya sila. Nag-e-explore kami. Gusto naming masubukan ng lahat. Sa kagustuhan naming, yun nga, mag-explore. Pati yung kaibigan ko, dinamay na namin. Pareho kaming lasing nun eh. Kaya, hindi na umimik ang kaibigan ko. Kaya lang, pagkatapos ang pangyaring yun, umiwas na siya sa amin. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi man lang kasi siya nagsalita. Dahil sa ginawa namin na yon, nalagasan ako ng isang tunay na kaibigan. At dahil sa nangyari, dito na kami nagising ng asawa ko. Para kasing nandidiri na yung kaibigan ko sa amin dahil alam niyang hindi na normal ang aming mga ginagawa. Nung umiwas ang kaibigan ko, dito na kami nagpasyang itigil na ang aming pag-e-explore. Lumipat kami ng tirahan at nagsimula kami ng panibagong buhay sa ibang lugar. Sa ngayon, maayos at masaya na ang aming pagsasama. Kahit na ganoon yung mga ginagawa namin doon. Siguro bahagi lang yun ng kapusukan namin nung mga kabataan pa lang kami. Basta, sa ngayon, nangako kami sa aming mga sarili na hindi na namin muling balikan ang aming mga kalokohan. Dahil ayaw namin na makarating sa aming mga pamilya ang aming ginagawa. Kahit papano, may konting hiya pa naman kami. Dito ko na po winawakasan ang istorya namin ng asawa ko. Lubos na nagpapasalamat, Peter. At yan po, mga ka-fresh, ang kwento ng buhay mula kay Peter. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!